Dalawang bagay na mahalaga ang naisiparating sa atin mga kapatid ngayong umaga ng mabuting balita. Ang una ay tungkol sa paggawa ng mabuti at ito ay hindi monopolya ng isang reliyon. Kung kaya sinawata ni Jesus ang mga alagad nang sabihin nila at nagsusumbong, may nakita po kami na mga tao na nagpapalayas at nagpapagaling ng mga may sakit doon sa kabila. Pero hindi natin sila kasama, kaya pinagbawalan po namin. Dito'y makikita natin ang kalooban ni Kristo na ang paggawa ng mabuti ay gampanin ng lahat ng tao, anuman ang reliyon na kinasasapian mo. Kung kaya, sinabi ni Jesus na huwag ninyo siyang pagbawalan dahil wala naman nagagawa ng mabuti at pagkatapos ay magsasalita ng laban sa Diyos. Ang hindi laban sa atin ay kapanig natin, anuman ang kanyang kinabibilangang sekta o reliyon. Nang ibig sabihin sa ating totoong pamumuhay, huwag tayong manghuhusga sa iba't ibang mga reliyon o mga denominations na gumagawa din naman ng mga bubuti. Dahil tayong mga Katoliko, ang Espiritu Santo naman ay hindi lang para sa Katoliko. Ang Espiritu Santo ay sa sangkatauhan. Kaya kahit di sila Kristiyano, ang Espiritu Santo'y malayang gumagalaw sa buhay ng bawat tao. At yun ang mahalaga, merong gumagawa ng mabuti. Kaya sa ikalawang bahagi, sinasabi ng Ebanghelyo, kaya kung ang mata mo, ang kamay mo, ang paa mo, ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dalang taong palaging nagkakasala, hindi gumagawa ng mabuti. Masama ang kanyang ginagawa. Na sa halip makapag-impluensya ka ng mga tao papalapit sa Diyos, ay nagiging sanhi ka pa ng iskandalo upang sila'y mabulid rin sa pagkakasala. Kaya tanggalin mo yung mata mo, yung paa mo, yung kamay mo. Siyempre, hindi naman ito mga kapatid literal. Dahil kung siguro literal ito, ay di wala na tayong natira sa ating katawan. Baka pati bitukan natin ay wala na dapat sa dami ng ating kasalanan na tukso na pinatulan. Kaya hindi siya literal. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng ikalawang bagay na ito sa Ebanghelyo? Mga kapatid, ang mata, ang kamay, at ang paa ay kumakatawan sa mga kaibigan natin. Kasi ang hirap naman ng walang mata. Parang kaibigan mo na ang mata mo dahil ang magandang bagay ay nakikita mo araw-araw, pati masasama. Paano ka magagawa, magtatrabaho kung wala kang kamay? At paano ka makararating sa iba't ibang lugar? Kahit sa loob lamang ng bahay, kung wala ka ring paa, putol ang iyong paa. Kaya kumakatawan ito sa ating mga kaibigan. Ngayon, sino ba ang ating mga kaibigan? Ang dapat na unang tinutukoy na kaibigan ay ang pakikipagkaibigan natin sa Diyos. Sapagkat sa Kanya naman nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay, marapat lamang na kung gusto nating gumawa ng mabubuting bagay, ang una at pinakadakilang kaibigan natin ay si Jesus. Dahil may nagsasabi
Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kung babalikan natin siguro kung sino-sino yung mga kaibigan na yan natin, maaaring meron tayong kaibigan na nagdadala sa atin at nag-iimpluwensya sa atin sa masama o gumawa ng kasalanan. Kasi nasabi ni Jesus, radically, by all means, iwasan mo yung taong yan. Huwag ka sa kanyang makikipag-relate. Paano kung asawa ang dahilan ng iyong pagkakasala na nagsasabi naman, huwag kayong maghihiwalay habang buhay? Paano mo mai-endure kung paaraw-araw na ginawa ng Diyos, binibiktima ka ng asawa mo, sinasaktan ka, inaabuso ka, at dahil dito, gumaganti ka, nagkakasala ka, pareho kayong nagkakasala. Yan ang isang malaking question, ano ang pipiliin mo? Siyempre, dapat piliin mo ang iyong kaluluwa. Dahil ang mabubuting gawa ay nagmumula sa mabuting kaluluwa. Pansamantala siguro, huwag ka makipag-relate sa mga taong nagdadala sa iyo sa kasalanan. At kung handa ka na harapin, maging ang iyong kaaway at ialay ang iyong buhay para sa Kanya, dahil baka matubos din siya ng iyong sakripisyo. Siya rin ay makonvert sa kabutihan mo, yun maaari yung pagkakataon ng tawag sa iyo ng Diyos upang pangatawanan ang pagsunod kay Kristo. Bagaman, ikaw ang magpasya kung saan ka hindi magkakasala dahil may mga tao sa paligid mo na not necessarily your friend. Maaaring sila yung mga taong kasama mo, mga kasambahay mo, at mga taong palaging kakilala mo sa araw-araw na nakakasalamuha. Ikalawa, ang mga bagay na may kinalaman sa mata, sa bibig, sa kamay at sa paa ay ang mga sitwasyon sa buhay natin. Halimbawa, tayong mga tao ay mahilig tumingin at mangarap sa magagandang bagay. Pag nakakita tayo at meron din naman tayong kakayahan na bumuli ng isang sasakyan na luxury car worth 20 million at kayang-kaya naman ng bulsa mo, siyempre, nagagandahan ka. At pag nabili mo, masasatisfy ka sa bagay na binili mo. Ganyan naman tayo. Gusto natin maganda, bago, katangi-tangi, kakaiba, angat sa iba. Mga bagay na nagbibigay ng tukso sa atin na maging materyoso tayo. Kung kaya, bibilhin natin ito. Pero, yan bang sasakyan yan na worth 20 million o yung mansion mo na worth 100 million, sa palagay mo, makapagpapabuti yan ng iyong kaluluwa? Anong magiging papel niyan kung yan lamang ay nagiging dahilan ng iyong pagkamateryoso? Dahil gusto mo ang lahat ng bagay na kaakit-akit na mga bagay, mga material na bagay ay angkinin. Dahil ikaw ay umaangat at nakikilala kaysa sa iba kapag merong kanyan. Sasabihin mo sa iyong sarili, pera ko naman to. Pinagpagurang ko ang lahat ng ito. Bakit ba ako pagbabawalan? Yun nga mga kapatid ang problema. The more we desire of the things of this world, the more we become materialistic. At sa dami ng pera mo, hindi mo na naaalaala ang iyong ibang responsibilidad. Yung 20 million, marami na yung matutulungan na mga taong nagdarahop sa buhay.
na sa halip sana'y nakatulong na. Relo mo, worth 5 million. Damit mo lahat, branded, pati bag mo, worth 500,000 or 1 million. Dahil mapera ka naman. Pero mga kapatid, ang sabi ng Ebanghelyo, radically, anuman ang nagdadala sa atin sa kasalanan at mga tukso sa ating buhay na tayo nagiging materyoso, tanggalin mo ito radically. Huwag kang patukso. Sa makatuwid, ang mga banal na tao ay mamumuhay ng simple, payak, dahil yun ang masayang buhay. Yun ang totoong buhay na hinahanap ng tao. Siguro sa mga nakakaluwag sa atin, palagi nasusunod natin lahat ng gusto nating bilhin, nakararamdam din tayo ng emptiness dahil kuminsan na sadyang tayo'y naakit na ng maraming bagay na nakalulugod sa ating katawan, sa ating paningin, sa ating damdamin, kung kaya nahiratin na tayo sa comfort sa buhay. Pero pag dumarating na ang mga krus at discomfort, parang di na natin ito kayang harapin. Kaya mga kapatid, ano ba ang paanyaya sa atin ngayon? Na totoo na may impyerno. Na totoo na ang kasalanan ay ugat ng paglubog ng tao at pag-iwas sa katotohanan na gumawa ng kabutihan. Dahil ang tao, kapag inalipin na ng mga bagay ng mundo, gagawa at gagawa siya ng masama dahil ito ang nilalaman ng kanyang puso. Hindi niya bibitawan ng anumang bagay ng mundong ito na siya nagbibigay ng panandaliang saya sa kanyang buhay. Kaya ang paanyaya ng Diyos, radikal nating kalikdan ang anumang bagay na hindi nakapagpapabanal at nakatutulong sa ating kaluluwa na tayo'y mas mahigit na maging mabuting tao, banal na tao, sapagkat hindi yun natin kailangan. Ang kailangan lang natin ay buhay na payak na nakaugat palagi sa pagkalooban ng Panginoon. At ito mga kapatid ang paanyaya sa atin na balikan natin ang ating buhay. Ano yung mga bagay na palagi nating pinagbibigyan mga tukso sa ating buhay? Ito ba'y luho? Ito ba'y mga tao na may impluensyang masama sa ating buhay na tayo naman ay nagpapahinuhod, sumusunod sa kanila dahil tayo'y nakikinabang din kahit ito'y kasalanan. Sana'y tulungan tayo ng Diyos at ng Espiritu na hindi eksklusibo na nasa mga Kristiyano at mga binyagan, kundi malayang kumikilos sa ating buhay sa araw-araw.